This is a rescue operation resulting in the positive arrest of 5 offenders who had been charged before the Department of Justice and the rescue of 10, mostly minors. Tagapagpakain ng isda at tagabuhat ng sako-sakong feeds na may bigat na 50 kilo kada sako. Ito ang trabaho ng nasa 10 biktima ng child labor na nasagip ng National Bureau of Investigation sa isinagawang rescue operation sa isang compound sa palaisdaan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Ayon kay NBI Agent on Case Rainier de la Cruz, ang naturang mga menor de edad ay pinangakuan ng nasa 9,000 pesos na buwan ng sahod, ngunit hindi naman ito naibigay sa kanila. Nadiskubre rin ng NBI na 2 nasagip na menor de edad na babae ay kasalukuyang buntis. Considering that these are minors, they were forced to work, they were recruited from the provinces at napakataas ng presyo ng kanilang pangangailangan. Kung kaya pasok ito dun sa death bandage, yung hindi na sila makawala, utang ng utang na lang. This is a form of involuntary servitude. Wala na silang magawa. Nandyan sila, walang safety gear. You look at the video, kawawa yung mga bata, the minority of age. So this rescue operation was found positive, wherein we have rescued 10 minors on site, 5 17 years old, 2 12 years old, 2 13 years old, and on those 10 minors, we found out that 2 of those minors were pregnant. 5 sospek ang naaresto ng NBI, 2 Chinese national sa may-ari umano ng fish cages at 3 Pilipino na mga katiwala, habang may 7 nakatakas kabilang ang 2 Pinoy. Bukod sa child labor, nais din ng NBI na magsagawa ng malalimang investigasyon patungkol sa pagtatayo ng fish cages malapit sa Sual Power Plant. May implication ito, may possible implication dun sa ating national security, considering that this can disrupt or sabotage the operations of a major power source. And we are nearing a national event. Baka mag-cause ito ng power blackout if this was not immediately acted upon. Ayon kay NBI Special Task Force Division Chief Attorney Jeremy Loto, nai-report na rin ng Sual Power Plant ang pagtatayo ng fish cages dahil sa may isang insidente na naapektuhan nito ang kanilang operasyon. They were operating outside mariculture zones na tinatawag. Since malapit ito sa Sual Power Plant, there were complaints from the plant itself about these mushrooming fish pens because of these fish kills. And in fact, yung jellyfish na dumami sa area na yon, yung mga bangus na nakatakas sa fish pens, nag-cause ito ng epekto sa cooling off ng power plant na nagkaroon ng Luzon-wide blackout. Kasama din sa iimbestigahan ng NBI ang mga nasa likod kung bakit pinayagan ang pagtatayo ng nasa 1,400 fish cages sa naturang lugar. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.